Amen. Amen. Praise the Lord. At salamat sa mga lahi ni David na may kagalakan sa pagpupuri sa Panginoon. Higit sa lahat, mga kapatid, na makahalaga po ang salita ng ating Panginoon. We sing about the name, we dance about salvation, we thank God for the Holy Spirit, but everything is because of the Word of God. Sa katotohanan, mga kapatid, because of the Word of God, we know the name Jesus. There is salvation because of the Word of God. That's why heaven and earth shall pass away, but my word shall never pass away. Book of Psalms says, Thou hast magnified thy word above thy name. There will be a new name, because Jesus has a start and has an end. Iba ang kanyang pangalan doon, mga kapatid, dahil ang pangalan Jesus, ginamit na niya para sa redemption, pagtubos. The name Jesus was revealed when He was born on this earth. Pag natapos na itong kapanahunan, mga kapatid, ang Book of Revelation, nagsasabi chapter 3, there will be a new name. But the Word of God, it will stand forever. Amen. Ganun kahalaga, mga kapatid, at pinakita ng Panginoon when He faced the devil, nung hinarap niya, mga kapatid, hindi siya gumamit ng supernatural na kapangyarihan. Palagi niya sinasabi, it is written, man shall not live. He quoted scripture from the Old Testament, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Kaya ganun kahalaga, mga kapatid, ang salita ng ating Panginoon. Mahal ba natin ang salita ng ating Panginoon? Amen. There's no other way to love the Lord than to love His Word. Kaya sabi ng ating Panginoon, if you love me, keep my commandments or keep my laws. So walang iba, mga kapatid, na ipakita ng tao ang kanyang pagmamahal sa Diyos na hindi nakikita. And that is to obey to His Word. Bakit tayo nagkakatipon? Dahil sinabi ng salita ng ating Panginoon. Bakit tayo nagbibigay? Because it is written in the Word of God. Bakit tayo palakpak, sumisigaw, mga kapatid? Because of the Word of God. Bakit ang mundo na rito natin ginagalawan ay nag-exist? Because of the Word of God. Bakit ang tubig na napakabilis ng ikot ng mundo, mga kapatid, na hindi lumampas? 24 hours, napakabilis, mga kapatid, na ang sabi ni Job, it is hanging upon nothing. Walang nasa ibabaw, mga suspended. Bakit ito, mga kapatid? Bakit may solar system? Lahat ito, mga kapatid, may mga bituin sa kalawakan. Hanggang ngayon, hindi pa nakikita ang lahat ng mga nilikha ng Panginoon. Why? Because of the Word of God. Nagsalita ang Panginoon at nag-exist ang lahat ng bagay. Bakit hindi na uubos yung isda sa dagat? Wala namang nagpapakain, mga kapatid. Hindi rin sumusobra, mga kapatid, na wala nang magalawan yung mga isda. Thousands of years. Bakit, mga kapatid? There is the spoken word of God. Mayroong sinalita ang ating Panginoon. At hanggang sa ating panahon, mga kapatid, it remains. Amen. So, the greatest thing on this earth is the Word of God. Kings come and go, kingdoms come and go, empires come and go, but the Word of God remains forever. Amen. Kaya ngayon, mga kapatid, dala ko tayo ngayon sa salita ng ating Panginoon. I'm so honored, mga kapatid, sa mga sandaling ito, na kasama po natin ang mga kapatiran from Magalang Church. Kasama natin ngayon, mga kapatid. Let me introduce to you. Si Pastor Roger Garcia, mga kapatid, ay ginamit siya ng Panginoon. Kung bakit kami na punta sa Pampanga, no? Sila yung sumusundo sa amin noon, mga kapatid, no? Tagapagsundo.
Iba yung tagapagsundo ng iba. Sinusundo kami noon mga kapatid sa Manila, hinahatid kami or sa Daku. No? Early our ministry back in 2002. More than 20 years. More or less 20. Kasi 2002 kami nag-start mga kapatid. So about 20 years mga kapatid. Ginamit sila ng Panginoon mga kapatid sa starting years sa ministry mga kapatid. At salamat sa Panginoon. Lord, ginamit na rin siya ng Panginoon. Nagpaso, marami kayo mga kapatid. Mga kapatid. Amen, amen. Naisip ko nga mga kapatid may times talaga na yung una, nagsama si Paul at saka si Timothy. And then later on mga kapatid, naghiwalay dahil mayroon din ministry si Timothy. No? So, may times mga kapatid dahil sa purpose ng ating Panginoon. Also Barnabas, si Barnabas mga kapatid, Paul and Barnabas. Dahil meron gustong ipagawa ang Diyos sa mga kapatid. So, if we have the mind of Christ mga kapatid, sa ating pinagdadaanan, may layunin pala ang ating Panginoon. Kaya sabi natin Panginoon, all things work together for good. Minsan mayroong mahal natin mga kapatid na ayaw natin mawala. Diba? We kept it in our heart. Ayaw natin. But don't you know, there is one event in the Bible na yung isang babaeng bahaw mga kapatid, namatay yung kanyang asawa. Alam natin, mahal na yun. Asawa niya namatay, kaya lang, ang iniwan ng kanyang asawang lalaki, utang. Yan ang masakit mga kapatid. Ang iniwan, utang mga kapatid. So because of that, sumigaw sa mga humingi siya ng tulong mga kapatid. Ginamit ng Panginoon ang lingkod ng Diyos na si Elisha. And there was a miracle. So, kung hindi namatay yung kanyang asawang lalaki, hindi niya makita yung milagro. So, what's the lesson, Pastor? Minsan, may mga panahon mga kapatid yung sa tingin natin, hindi ko sinasabi mga kapatid na mawala muna yung ating mahal sa buhay. But may panahon pa yung tulutan ng Diyos dahil meron siyang gustong i-reveal. Anything dear. Ano bang bagay na mahal sa atin mga kapatid? Minsan, mawala muna sa atin. Then we can see the power of God working. At dahil doon mga kapatid, nabayaran yung utang, yung kanyang anak hindi na kinuha dahil pambayad sa na yun. And then they live. Pinagpala ng Panginoon. So, ang sasabihin ko mga kapatid, mga asawang babae, asawang lalaki, huwag niyo ipag-pray na mawala muna yung asawa nyo. Before niyo maranasan mga kapatid, pag-pray natin mga kapatid, sabi ko nga, huwag tayong magkaroon ng espiritu ng pagdududa kapag sinabi ng Panginoon. Mayroong isang guard mga kapatid na sinabi, bukas magkaroon ng abundance! Sabi ng isang guard, I don't believe. Kung magbukas ang Panginoon ng turungawan sa langit, saka na siguro mangyari yun. Narinig na lingkod ng Diyos. Sabi niya, ikaw, nagdududa ka ng salita ng Panginoon, makikita mo pero hindi mo matikman. Kita mo, nagawin ng Panginoon pero hindi mo matikman. So the next day, nangyari mga kapatid, miracle, ginamit ng Panginoon, bumaha ang pagkain, napakaano. That day, napakamahal, pati ipot ng kalapati binibili. I don't know, anong klaseng ulo ng asno, napakamahal dahil sa amin, nagtutom. And the man of God spoke, bukas, babaha ang pagkain. Kasi maniwala, mga kapatid. Kita mo, hindi mo matikman. Kinabukasan na kapatid, nangyari nga, ginamit ng Panginoon yung mga kaaway, mga kapatid. Tumakas ka, ginamit yung apat na kitungin, mga kapatid. Yun, love story. Iniwan yung daming pagkain, mga kapatid, na doon sa labas. Yung guard na yun, na nagdududa, mga kapatid. Ginawa sa mga kapatid, na inasayan. Nakita niya, mga kapatid, inasayan kasi siya ng hari, ikaw magbigay sa mga taong nagugutom. Yung mga taong sobrang gutom na mga kapatid. Hindi na makontrol.
nagkaroon ng stampede. Alam nyo, naapakan yung taong yun. Na-fulfill yung salita ng Panginoon. Nakita niyo yung pagkain, hindi siya nakakain, namatay siya. So I would say, let's believe the Word of God. Amen. Salamat sa Panginoon. So, salamat sa Diyos, mga kapatid, sa araw na ito. It's first and last Tuesday, mga kapatid, ay pumunta dito ang mga pastors. At gusto kong magpasalamat sa mga kapatiran, bawat isa sa atin na support, mga kapatid, nagluto, naglilinis, lahat po ng ministries. Palampakan natin ang ating Panginoon. That's our first time na mag-host ng activity. It's a recreation day ng mga pastors. At salamat sa Panginoon. At nabusog sila at natuwa, mga kapatid. Salamat sa ating praise God. At salamat sa Panginoon. Sabi ng iba, Pastor, kailan kaya mauulit? So, praise God. The Lord will kagalakan natin, mga kapatid, na makapaglingkod sa mga lingkod ng Panginoon. Praise God. Hallelujah. Kung tubig lang, sabi ng Panginoon, na ating maibigay sa lingkod ng Panginoon, hindi mawawala ng gantimpala, mga kapatid. How much more kung nabusog sila? No? Praise God. Yung isang takot, mga kapatid, na niluto ng babae, binigay sa lingkod ng Diyos. Ang milagrong binalik, mga kapatid, hindi na uubusan ng harina at langis yung kanyang lalagyan. That's the miracle of God, mga kapatid. So, salamat sa Panginoon. At sabi po, kasi may plano po na magkaroon ng zonal, mga kapatid, zone, yung ating lugar. It's in the section, mga kapatid, ay may plano ngayon ng zonal, Mexico, Arayat, Magalang, mga kapatid. At iba pang mga churches ay, sabi ni Pastor Allen, Pastor, magkaroon tayo ng zonal conference, small conference day section para hindi mahirapan. Sabi ko, Pastor, mag-pray tayo na magagawa na kami dito ng covered court na medyo malaki. Amen. At as the Lord provides, mga kapatid, at yan ang ating prayer. Salamat sa Panginoon sa bawat isa na narito, mga kapatid. At since this is a fellowship, mga kapatid, gusto kong kung anong nilagay ng Panginoon, greetings or encouragement, mga kapatid. Gusto kong bigyan, mga kapatid. Gusto kong patayin muna si Pastora Mercy, mga kapatid, at magbigay ng konting greetings sa atin, mga kapatid. Praise the Lord! Hallelujah! Palakpakan natin natin ang Diyos na buhay, mga kapatid. Praise in the name of Jesus. Binabati ko kayo sa pangalan ng ating dakilang Diyos. Amen! Praise God! Salamat po sa ating pastor. Sila po ang naging pastor namin. Glory to God. Hallelujah. I'm so blessed, Pastor, Pastor. Praise God. Talagang marami po kami natutunan, Pastor. Praise God. So, wala pang ibang masabi kundi God is good all the time. God bless us in Jesus' name. Si Pastor Mercy, licensed na po mga na minister, tumutulong kay Pastor Roger Garcia. Mga kapatid, at sa walang pagtatagal din po, ay gustong bigay ang panahon. Sabi ko sa kanya, preaching time is 40 minutes. Sabi ko, paghatian natin. Sabi niya, Pastor, babati lang ako. Praise God. Anong encouragement na binigay ng ating Panginoon? Praise God. Hallelujah. We are here to listen to the Word of God. Not only. Amen. Hallelujah. At kagalakan natin, mga kapatid, na makapakinig ng mga encouragement, mga kapatid, mula din sa mga lingkod ng ating Panginoon. Kung natin na-invite ito, do you remember, Pastor, yung ating missionary na invite? Dalawa, no? Pastor Mallory and then Pastor, may isa. Mexicano. Gonzales. I think Gonzales. No, Michael Gonzales. Praise God. Ang ating leader na karating dito, mga kapatid, si Pastor Edward, no? Pamuleras. Praise God. At Pastor, hindi pa dito dito, doon pa sa dati. Pastor Mario Pistano. Dito yung maliit pa, no? Pastor Mario. Praise God. Amen. So, kasunod ngayon, praise God, si Pastor Roger Garcia. Hallelujah. Ngayon, bigyan ng panahon namin. Say what you have in your heart, kung nasa
Roger. Praise the Lord. Isa pong malakas na palakpak sa ating Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Kung meron man po dito mga tumayong Borane, mga Mexican, American, Filipino, Tagalog ka man, Bisaya ka man, Ilocano ka man, Bicolano ka man, Kapampangan ka man, sa oras na ito, iisa lang po ang ating lahi, iisa lang po ang ating pinataas, iisa lang po ang ating dakila, walang iba kundi ang ating Panginoon Jesus. Siya lang po ang pinakabila sa ating buhay, wala nang iba. Amen. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Hindi ko po alam kung paano mag-umpisa. I'm so very glad, Pastor Sam. Amen. Hallelujah. Matagal na po kami nakilala ni Pastor Sam. Amen. Hindi po, hallelujah, sa kagalangan ko po, no? Konti lang po. Nung ako po ayaw magpastor, ano po, ayaw po ako na konti lang. Ayaw po magpastor. Ilang pastor na po ang aking dinahanan. Mayroon pong pastor na sa sa pangalawang huli kay pastor, mayroon akong pastor na Trinitarian Lumpo. No? Oo, alam mo Brother Mike, dahil sa Brother Mike, salamat Panginoon Brother Mike. Hallelujah. Parang higit pang sa kapatid ko si Brother Mike. Nung nakita ko ito sa isang lugar, minisyon sa akin ng Panginoon, mahabang buhok nun. So, glory to God, Brother Mike. So, hallelujah. Amen. Tayo po magpastor. Sabi ko sa Mrs. ko, yung magpastor, dahil may po ko ng isang church kay Pastor Johnny. Hindi ako talaga ngayon. Hanggang nawasak po, nawala po kay Pastor Sam, ay kay Pastor Johnny. At dahil sa ayaw magpastor, kumuha akong pastor Trinitarian, doon po. Amen. May paa, hindi nakakalakad. Sabi ko, Lord, dahil itong kagustuhan ko, mag-sacrifice ako. Yung aming church, nasa siguro third floor. Alam niyo po, kapag umakyat sa danan, pasanin ko yun. Pasan ko. Dalawa, pagdating ko sa taas. Amen. Lulubong ilong ko sa kanya. Lalaki kong butas ng ilong ko. Amen. Ganun po, no? So, praise God. Hindi pa rin kalooban ng Panginoon. Nawala yun. So, nag-pray ako sa Panginoon to make this short story. Nag-pray pa rin ako sa Panginoon, Lord, sabi ko ayoko magpastor. Ito na lang iniling ko pa, Panginoon. Sa Lunes, pupunta ako sa Acts. Pupunta ako doon kung sino po ang maabutan ko sa pulpit. Siya pong kukunin kong magiging pastor ko. Sabi ko gano'n. Siguro sinabi ko yan Thursday or Friday. Yan po, sinabi ko yun. Sa madaling salita, pumunta ako sa Acts. Nakarating ako as yes. Doon. Pagpasok ko po doon, nakita ko po ang ating mabuting pastor, si Pastor Sam. Lord, ito na po ang gusto niyong ibigay sa akin. Sabi ko gano'n. Hindi po ako nagdalawang isip. Sinama ko si Pastor Sam. In-invite ko siya rito para maraming mga bagay na ginawa ng kalabang para adlangan ang lingkod po ng Panginoong Diyos. Siguro po sa CLD ako lang po hindi pumirma. Sabi ko, Lord, dahil ayaw magpastor, kahit sa Manila siya, walang pwedeng adlang. Dahil yung Manila, ayaw pumunta rito, sinasabat dito ng mga section. Pero dahil mayroon magandang layunin ang ating Panginoon Diyos, kung hindi tumayo si Pastor Sam, wala kayo rito, wala ang building na ito. Pero salamat sa Panginoon, naririto siya, ginamit siya sa inyo. At napakalaga po, at napakabuti ng ating pong Panginoon. Kaya Pastor Sam, saludo po ako sa Panginoon, pangalawa sa inyo, Madam Winkel, sa inyong family, elders, leaders, member of the church. Salamat po sa umaga nito, hindi natin mabiling pera, financial, material na bagay ang ating pong pagkakikuntimo sa umaga nito dahil naparito tayo. Amen. Hallelujah. Wala tayong ibang layunin. Amen. Hallelujah. Kundi ang salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos, dito lang natin matatagpuan ang tunay na kaligtasan. Hindi mo sa
salamat po. Amen. Praise God. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Thank you, Lord. Pastor, hindi po ako mag-preach. Mga kapatid, hindi po ako mag-preach. Mag-encourage lang ako. Kaya lang kapag nag-encourage ako, 2 oras. Hello? Ayaw ba kayo? Alam ko mga Pentecost, ang tunay na Pentecost ay masunurin sa salita ng Diyos. Ang mga Pentecost ay mababait. Ang mga Pentecostal ay nag-amen po yan. Nagre-response po yan. Amen. Hindi pa cellphone ng mga Pentecostal. Hello? Hindi nagre-renda kapag nag-50. Hindi nagre-renda. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Alam ko ang mga Pentecostal, maingay. Hindi tayo Trinitarian, hindi tayo Katoliko, hindi tayo po'y mga Pentecostal, mga anak ng Diyos, nagpupuri, nagsasamba, nag-amen, nag-respond sa salita ng ating Panginoon Diyos. Dahil pumunta ka rito, ang salita ng Diyos ay buhay, kaya dapat ang naririto ay buhay. Lahat ng patay, magsabi namin. Praise the Lord! Praise the Lord! Meron pa bang patay dito? Ang mahirap sa akin eh. Dito, hindi. Kung yung paiyang magalang. Praise God! Lahat ng buhay, magsabi namin! Praise the Lord! Salamat po sa Panginoon. Praise God! Salamat po sa umaga nito sa ating ang dakilang Panginoon Jesucristo. Amen. Sa John Fellowship, sa TLT, Total Life Tabernacle Church, and Magalang Apostolic Ministry of Jesus Christ. Siguro matagal na, more than a years na sinabi ko na po kay Pastor Sam, Pastor, join tayo. Ang lapit lang po ng bahay namin. Opo, sa tutulan. So, namlalo po ako matagal. Pero, itong umagang ito, itong araw na ito, ito ang kalokohan ng ating Panginoon. Para magsama-sama tayo na magpuri. Amen! Hallelujah, hallelujah. Praise God. Salamat po. At pangalawa po sa inyong mabait at masipag, masunurin, at ang ating pong Pastor, Reverend Pastor Sam, and Balsado sa kanya pong pamilya. Muli, Madam Quaker, sa inyong mga leaders, elders in the church. Amen. Sa umaga nito, praise God. Yung malaking kagalakan po sa amin sa umaga nito na kami po ay nakasama po kami sa inyong pagsamba sa umaga nito. Alam ko po ang Diyos mayroon magandang layunin sa bawat isa po sa atin sa umaga nito. Praise God. Alam niyo po, hallelujah, mga kapatid, kapag na-invite po ako sa isang lugar, parang gusto ko nang umuwi, Pastor. Hindi ako excited na ako umuwi kapag na-invite ako sa ibang lugar. Amen. Praise God. Pero dito, parang ayaw mo nang umuwi. Praise God. Parang ayaw mo nang umuwi. Sa totoo lang. Praise God. Parang ayaw mo nang umuwi. Kasi napaka-ganda po ng ambience, napakaganda po lugar. Parang nasa Eden ka na. Pero wala pa tayo sa Eden, ha? Nasa Arayat Besiseso pa lang tayo. Amen. Kaya napakaganda. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya, kung pwede lang talagang pastor, hallelujah. Ayaw bitawan yung mic. Hallelujah. Pero dahil ang limit lang ang oras ko, gusto ko talagang, katulad na sinabi ko, introduction, tanong niyo po sa mga members sa church, introduction ko lang, pinakamababa, 1.5 hour. Meron naman na nalangin, Pastor, sana matapos ka na. Praise God. Hallelujah, hallelujah. Kaya salamat po sa umagang ito, praise God, sa
napakabait ng pastor, mga leaders, elders of the church. Napaka-generous po. At yung hospitality na pagtanggap niyo po sa amin ay napakaganda po na katulad na sinabi po, ang angels, ang lugar, amen, praise God, hallelujah, parang katulad na sinabi po, parang hallelujah, nasa heaven siya na. Dahil malamig, may puno, ano po, kaya sa umagang ito, glory to God, amen. Alam ko po sa lahat ng nandito po ay mayroon po tayong mga bisita, amen. Kaya nag-encourage po ko sa umagang ito na hindi aksidente po ang kayo'y naparito o nandito. Marahil invite po kayo, amen, invite kayo, pero hindi lang po yung gano'n. Ano po? Kaya sa gabi ito, ay sa umagang ito na tayo, amen, mga bisita. Pinrain up na tayo ng ating pong Panginoon para makarating po tayo dito sa lugar na ito na mayroong pong purpose ang ating pong Panginoon. Amen. Medyo nabubul po yung ating pistiso. Nakakahulog po, no? So, pasensya po kayo. Nahulog. Kaya salamat po sa umagang ito na naniniwala po ko na mayroong magandang gagawin ang umagang ito na magpaulan po ng maraming blessing, spiritual blessing. Bibigay tayo ng spirit ng Holy Ghost ng ating Panginoon sa umagang ito, kapatid ko, kung buksan ko lang ang puso mo sa salita ng Diyos. Amen. Hallelujah. Napakasarap kaya, Pastor Sam. Amen. Na bawat sabihin ng nakatayo rito, mayroong nagre-response, mayroong nag-amen. No? Hello? Mayroong nag-amen. Kasi kapag naririto ka, nakatayo ka, walang nag-amen, parang makita mo, puro patay. Ano? Parang patay. Kaya sinabi ko kanina, walang patay eh. Kaya kapag hindi kayo nagre-response ng amen, halimbawa, nakita mo yung katabi mo, medyo patulog-tulog ng gano'n, sumigaw ka na, sabihin mo, Amen! Alam niyo po, kapag sumigaw ka, medyo natutulog yan, kapag sinigawan mo, Amen! Magigising yan! Magpapasalamat pa sa iyo dahil maandok na lang, matulog na lang, nagising sa amen mo! Kaya lahat dapat mag-amen! Hallelujah! Hallelujah! Praise God! Salamat po sa Panginoon. Kaya, glory to God. Dito po magkalap. Alam niyo po sa atin po, no? Yung bawat isa sa atin. Amen. Dinala tayo ng Panginoon Diyos dito. Pinagsama-sama tayo. At ginamit po yung lingkod, si Pastor Sam. Amen. Alam ko po, gagawin nito para sa atin ang Panginoon. Huwag po kayong magalinlangan. Amen, na kung ano meron, halimbawa, meron kayong mga lupa na sobra-sobra, bigay mo isang hektarya sa pastor mo. Sabi ng Bible, isang baso tubig lang, pastor. Eh, kung kayang may titulo pa, ano? Praise the Lord! Sino kaya makakagawa niyan? Challenge niyo po, Panginoon. Gawin niyo po ito. Ang sabi niya, isang basong tubig lang. Eh, kung gawin mo, pastor, bibili kitang kondo sa Clark. Maglaro kayo. Sa akin, wala yata ng lumlum. Hello? Mga tagyarang church, naglaro kayo, nabigyan nyo ako isang basong tubig? Hallelujah. Kaya praise God. Alam niyo po, mas mapalad ang nagbibigay. Sinong sa inyong matinong tao na pumunta siya sa hospital na nakita niya yung nakaswero, nagdadialysis. Pagkatapos may dumating na bisita, buti pa si Brother Ben. Ang daming pera, ang daming pumapasok, ang daming nagbibigay na pagkain. No? Alin ang gusto nyo? Yung dinadialysis ka o ikaw ang nagbibigay? Sige. Sinong gusto doon? Bigyan mo siya ng 1,000. Praise God. Of course, yung nagbibigay. Kahit yan na lang pera ko, bibigay ko, wag lang akong mag-dialysis. Wag lang akong nasa hospital na kalakay. Malaga ko ng nagbibigay. O kaya po, pumunta siya sa isang
nakaburol. Buti pa si Brother Mike, ay hindi si Brother Mike. Buti pa si ganito. Ang daming pera pumasok, libo-libo. Ang ganda ng bulaklak, no? Ang ganda ng mga sampada. Sige, kapampangan yan, no? Oo. Ang ganda ng bulaklak. Ang daming pera. Dumating si senator, dumating si congressman, nagbigay ng pera. Ano kaya ang gusto nyo? Kayong nakahiga doon? Kayo nakahiga doon o kayong magbibigay? Yan naman pala eh. Kaya kapatid ko sa Panginoon, bawat binigay mo sa lingkod ng Panginoon, ang sabi ng verse 3, chapter 15, the later part ko ng words na yan, for as much as you know that your labor in God is not in vain. Hindi po mawawalang kabuluhan ang gagawin nyo sa lingkod po ng ating Panginoon. Kaya mga Pentecostal ay handang sumuporta sa kanyang lingkod ng Panginoon. Amen. Kaya salamat po sa Panginoon. Praise God. Gusto ko man po abayin, Pastor. Gusto ko man mag-pray siguro. Alam ko ay mayroong pang part 2 ito. Bitinin ko lang po. Bitinin ko lang para mayroong pang part 2. Kaya ba kayo? Lahat na hindi payag ay magsabi namin. Nakikinig, Pastor? Ibig sabihin, payag. Tuloy po natin yan, part 2 po. Sa part 2 po, bibigyan po ako ng time ni Pastor para makapag-preach ako. Pero ngayon talagang hindi po ako mag-preach dahil gutom rin ako na gusto ko makarinig ng salita ng Diyos sa likod ng ating Panginoon para masaliwa, para lalabas ang ating sitwasyon sa ating Panginoon. Pastor Sam, maraming salamat. God to the glories. Maraming salamat. Salamat po. Amen. Salamat sa Panginoon, mga kapatid. Ay display ni Pastor ay gutom sa salita ng Panginoon, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. At salamat sa Panginoon. Ako rin ay aware na ako ay nakatayo ngayon between sa inyong tanghalian. So, huwag niyo muna akong tingnan, mga kapatid, na tanghalian. Amen. Salamat sa Panginoon. Mayroong kagalakan po dito sa tahanan ng ating Panginoon. There is joy, there is victory, there is celebration in the house of the Lord. Amen. Amen. At tayo po lahat ay tatayo, mga kapatid. Salamat sa Panginoon. Look what the Lord has done. So, kailangan natin mag-extend na naman. Ka-extend lang natin, mga kapatid. So, siguro ito na po tayo ng ating extension. Sabi ni Pastor Edward, siguro baka hanggang kalsada. Hindi natin kaya sa kupin yung kalsada, mga kapatid. So, amen. As the Lord provides, ay meron tayong gagawin, mga kapatid, para po sa kaharian ng ating Panginoon. Book of John, chapter 15, verse number 2. Very quick lang po ito, mga kapatid. Look at the progression. John 15, verse number 2, and then hanggang 4. Every branch in me that beareth not fruit, he taketh away. And every branch that beareth fruit, he purgeth or cleanseth, that it may bring forth more fruit. Okay? Verse 3. Now ye are clean through the word which I have spoken unto you before. Abide in me, and I in you, as the branch cannot bear fruit of itself, except it abide in the vine. No more can ye, except ye abide in me. Tuloy natin, mga kapatid, sa verse number 5. I am the vine, you are the branches. He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit. For without me, you can do nothing. Napansin ba natin ang progression, mga kapatid? Sa verse 2, sinabi doon, mga kapatid, that bearing fruit is necessary. Mahalaga po ang magbunga. Every branch that fruit, he take it, and every branch that bear fruit, he purges, that it may bring forth more. Napansin ba natin yung progression ng salita ng Panginoon? To bear fruit, magkaroon ng bunga. Then,
Gusto ng Panginoon, kapag nagbunga na tayo, mamunga pa tayo ng mas marami. More fruit. Fruit. More fruit. Sa verse 5, pansinin natin mga kapatid. I am the vine, you are the branches. He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit. To bear fruit, to have more fruit, and to have much fruit. So before I encourage you mga kapatid, we pray. Kalooban, bear in mind mga kapatid na gusto talaga ng Panginoon na tayong lahat ay magkaroon ng bunga. At ayaw ng Panginoon na manatili lang tayo doon sa bunga natin na yan. Gusto ng Panginoon na magdagdag pa tayo ng mga bunga. At kapag marami ng bunga, gusto pa ng ating Panginoon na mas marami pang bunga. Levels in fruitfulness. Pati sa pagbunga mga kapatid, mayroong level na gusto ng ating Panginoon. God will speak to us in few minutes mga. Pakita ng ating Panginoon ngayon, Lord, I am bearing fruit. I want to bear more fruit. At kung marami na akong bunga, Panginoon, mas marami pang bunga. No wonder why, mga kapatid, na yung mga pinagkatiwalaan ng Panginoon na dumami, dinagdagan pa ng ating Panginoon. Pwede bang itaas natin ang ating mga kamay ngayon, mga kapatid, sa ating Panginoon. Father, we thank you, Lord, for what you're about to do in our midst today. Meron kang takilang gagawin, Panginoon. Alam po namin, O Diyos, na yung banal na Espiritu ay bumuhos mo sa aming kalagitnaan ngayon, Panginoon. Ang lahat ng sisidlan, O Diyos, ang naging puno. Before matapos ito, Panginoon, before we go out from that door, God, every vessel, O Lord, hallelujah, lahat mo, Panginoon, ang sisidlan ay punuin mo, Panginoon, na yung banal na Espiritu, Lord. Kung mayroon mang kalumbayan, palitan mo ang kalumbayan ng kagalakan, Panginoon. Kung mayroon mang kailangan ng kagalingan, O Diyos, by your stripes, by your wounds, we are healed. Kung sino man ang kailangan ng direction, Lord, as your word is preached, let it be the light and the lamp unto our feet at maging direction, Panginoon, ang aming mga lakad, Panginoon. We thank you, Lord. Let there be an exchange of anointing from the pulpit to the pew, Lord Jesus Christ. And I take authority upon every spirit. I take dominion right now by the authority of the Word of God. And by the power of the name of Jesus, I release the ministry of angels right now. Hallelujah. To encamp this place, Lord Jesus, in the name of the Lord. Let the angels of God descend and ascend from this place like angels of God. In the name of the Lord Jesus Christ, we pray. Amen. Clap your hands and worship the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Go ahead. Let's worship the Lord some more. In the name of the Lord Jesus. 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 Oh, yes, this is celebration. This is celebration. God is good. God is wonderful. He is doing great things. Amen. Hindi natin kaya, mga kapatid, na sabihin, i-contain ang ating pasasalamat sa ating Panginoon. That's the reason why we speak the word hallelujah. Sabihin ng hallelujah means our highest praise. Total natin, mga kapatid, ang lahat ng pasasalamat sa Panginoon, and we say hallelujah. Wala nang ibang mas mataas pa na salitang ng pasasalamat, mga kapatid. Walang translation ng salitang hallelujah. Whether English or Greek, mga kapatid, Hebrew, walang translation ng salitang hallelujah, mga kapatid. It's a language, it's the highest praise na pwedeng sabihin ng tao, mga kapatid.
magandang ano po mga kapatid, salamat sa Panginoon. May mga panahon na maramdaman natin na we are inspired. At pakiramdam natin mga kapatid, spiritually we are strong. Parang si Joshua at si Caleb, ready for war. May mga panahon gano'n natin pakiramdam mga kapatid. May mga panahon din na parang gusto natin magtago, parang si Elias. Elias mga kapatid, nagtago sa kuweba. Alam natin na akala natin si Elias mga kapatid, puro, come on, no. May time mga kapatid, pagkatapos ng kanyang victory, gusto niya magtago doon sa kuweba. There are times mga kapatid na gusto din natin umiyak. Like those men and women, si Ana mga kapatid, umiyak sa Panginoon. Amen. Or si Hannah, no? She just cried to the Lord. May mga panahon din ang ating pananampalataya ay napakataas na para tayo si Abraham. Okay. So makita natin mga kapatid na mayroong certain times mga kapatid na hindi pare-pareho yung ating naramdaman. Ang ibig bang sabihin dito mga kapatid ay malakas tayo o mahina? No! Ang lahat ng ito mga kapatid ay pinapahintulutan ng ating Panginoon na pinapaalala sa atin na we are human. Na kailangan natin siya araw-araw. All this, mga kapatid, na hindi sa lahat ng panahon mga kapatid ay nandun peak yung ating pakiramdam we are strong, ready for war. No! May panahon mga kapatid na pakiramdam natin mga kapatid parang may danger sa paligid. At pinapahintulutan ng ating Panginoon nating maramdaman yan mga kapatid upang hindi tayo pakiramdam natin ba wala nating pangangailangan. Amen. Even financially secured mga kapatid, pero mayroon pa rin tayong pakiramdam mga kapatid. Ay, marami pa tayong meron tayong sa bangko. But still, meron tayong pakiramdam, Lord, without you, I can do nothing. Kapag hindi natin maramdaman yan, mga kapatid, dangerous yung ating buhay, ang ating pagiging Kristiyano, mga kapatid. That's why sinabi na ating Panginoon sa Matthew 15, abide in me. Manatili kayo sa akin at ako'y sa inyo. The branch cannot bear fruit of itself. Hindi pwedeng magbunga ang sanga sa kanyang sarili. Kailangan siyang manatili doon sa puno. Never na maramdaman ng sanga na okay na siya. Pwede na siyang magsolo. Ihiwalay na ako sa puno, marami na akong bunga eh. Kung gagawin ng sanga yun, mga kapatid, expect na huling bunga na ngayon. The same mga kapatid, kung pamungahin man tayo ng ating Panginoon, rejoice in the Lord. But don't ever leave the vine. Come on, don't ever feel the time mga kapatid, hindi natin kaya. What I can do it with my own. Kundi the more, mga kapatid, mayroong kasabihan ng sanga na nagbubunga ay lalong yumuyuko. That's true mga kapatid. Pag marami siyang bunga, the more siyang yumuyuko, papunta sa lupa mga kapatid. I believe the same principle ang bawat isa na naglilingkod sa Panginoon. The more tayong patungahin ng ating Panginoon, the more tayong magpakumbaba. The more tayong mga kapatid na hihingin ng tulong na galing sa ating Panginoon. Because, it's the will of God for you to bear fruit. It's the will of God for you to bear more fruit. And it's the will of God for you to bear much fruit. Parang nag-prophesy si Pastor Roger mga kapatid. Sabi niya, mayroon daw, magbigay ng kondo. Pastor Roger, hindi ko mabigla. No? Dahil sinasabi ko sa mga kapatiran, hold on mga kapatid, please. Hold it in your spirit. Sino daw na naglilingkod at nagmamahal sa Panginoon? Nagtanong kasi yung mga disciples Panginoon,
Anong meron kapag paglingkuran ka namin ng buong puso? Ang sabi ng Panginoon, no man has ever laid his father, his mother, his house, his family, not wife. Hindi dapat iwanan yung wife, mga kapatid. Hindi sinabi ng Bible, mga kapatid. Just loved ones, mga kapatid, yung pamilya, mga magulang. Ang sabi ng Panginoon, shall receive 100-fold in this life. Shall receive houses, lands, and in the life to come, eternal life. Of course, that can be activated by faith. Everything in the Word of God, mga kapatid, can only be activated by faith. And please remember, faith is an action word. Sabi ni James, show me your faith by your works, and I will show you my faith by my works. Amen. So, here we go. Kung kaya naman natin sa faith natin at sa action natin, mga kapatid, mapagkatiwalaan tayo ng ating Panginoon. Pwede ka magkaroon ng houses, hindi lang house. Because you're clinical, pwede tayo magkaroon ng maraming bahay. Why? Because the world is, the earth belongs to the Lord. Bakit ilan bang mga gumagawa ng illegal ang pwedeng magkaroon ng maraming bahay? I don't see that, mga kapatid. We have a God. If you are faithful enough to the one who created everything. Hindi tayo pakuyak-kuyak na walang ginagawa. Tinuturo yan, mga kapatid, ng Biblia. Sabi ni King Solomon, si Solomon minahama, napakayaman, sabi niya, love not sleep, huwag mong ibigin na matulog. So kung gusto natin ng pagpapala, tapos tulog doon tayo ng tulog, mga kapatid, walang mangyayari. So it's there in the Bible. Sinabi pa rin Solomon, aralin mo yung mga langgam. Ano yung mga langgam? Wala silang hari, pero they prepare their meat in the summer. Naghahanda na sila, mga kapatid, pag summer. Kaya nakikita nila mayroong parating na tag-ulan. Pag tag-ulan, mga kapatid, doon na lang sila sa kanilang mga bahay dahil nag-ready na. Which is, tinuturo yan ng Panginoon. It's what we call Joseph Principle. What do you mean, Joseph Principle? Sinabi ng Panginoon, Joseph, you get ready. Ito mangyayari. What's the plan? Sabi ni Joseph, mayroong gutom, 7 years na, more than 7 years, nakasunod na gutom. Anong gawin natin? Let's prepare. Back sila natin, back, mga kapatid, in preparation sa darating ng mga natagutom. Anong dumating ng natagutom, mga kapatid? May pagkain. Buong mundo kumukuha doon. It is taught in the Word of God. It's Joseph's principle na ang mga Kristiyano, ang mga anak ng Panginoon, mga kapatid. Ang sabi ng Bible, the righteous foreseeth evil and flee from it. Ang matuwid daw, nakikita na mayroong parating na masama or destruction at nakapagtago, is ready. Pero yung mga mangmang daw, nakikita pero hindi, they will perish. Walang ginagawa. Bakit tayo naglilingkod sa Panginoon? Because we know that someday mayroong katapusan ng mundo, mga kapatid. Pakabalik ang Panginoon, we know. There is eternal life. There is heaven. There is hell. We believe. Yung mga tao, mga kapatid, na ay maniwala na mayroong langit at mayroong impyerno. Sabi ng isang pastor, mga kapatid, kung totoo man yung sinasabi nilang walang langit, walang impyerno, still I will serve the Lord because it does me good. Ang benefits, mga kapatid, hindi lang sa future, when you serve the Lord, ngayon pa lang, marami ng benefits. Come on, right now, don't ever think that the benefits in serving the Lord is only in the future. No, sir, no, ma'am. Your present life
sabi ng Panginoon, in this life, you will harvest, and in the life to come. Kung sabihin natin, Panginoon, hindi mo na kailangan maghintay pa na mamatay ka, na ma-enjoy mo ang reward ng ating Panginoon, no? In this life, you can enjoy the reward from God. Why? Because my Bible tells me, your Bible tells you, that God is a rewarder of those that diligently seek Him. Bibigyan niyo mga kapatid ng reward. Yung kapayapaan na ng kaisipan, mga kapatid. Yung matutulog ka sa gabi na wala kang dapat katatakutan na. Yung iba, maraming nauubos ng sleeping pills. Maraming man sana ang mga pagmamayari. Pero nahihirapan silang matulog. Pero pag meron tayong kapayapaan na galing sa ating Panginoon, mga kapatid, lalakad tayo kahit saan, mga kapatid, wala tayong kinatatakutan. Hindi natin kailangan magdala pa ng maraming bodyguard. Bakit hindi makakalabas kung walang mga bodyguards, mga kapatid? We have more than bodyguards. We have the angels of God. We have the name of the Lord Jesus Christ. We have the Holy Spirit. Oh, hallelujah. It's more than the presidential security guards. Iba yan, mga kapatid. Na alam natin, mga kapatid, ang kamay ng Diyos, ang protection ng ating Panginoon ay nandyan. Amen. And so God wants you and me to be fruitful, to be more fruitful, and to be much. Praise God. So huwag tayong mag-amaze, mga kapatid, kay mamangha. Kapag nag-umpisa na tayong mamunga sa ating paglilingkod, gusto ng ating Panginoon na dadagdagan pa yung ating bunga. Much is given, much is required. When I think about this, mga kapatid, a scripture in the Old Testament, sabi ko sa Panginoon, Lord, paano kami magkaroon ng darating sa estado na magkaroon ng much fruit? Gusto ba natin, mga kapatid, magkaroon ng much fruit? And that's our prayer. Basta hindi na siguro kailangan i-tanong yan. Hindi. Kailangan pa bang i-memorize yan, Pastor? Gusto natin, mga kapatid, na magkaroon ng maraming bunga. And it is written, it is stated in the Word of God. Si Abraham, mga kapatid, ay punong-punong ng bunga. Lahat na tinawag ng ating Panginoon, mga kapatid, Isaac, Jacob, all those men of God. Gusto ng ating Panginoon na magkaroon ng maraming bunga. In terms of spiritual things, in terms of financial, mga kapatid, in terms of emotional. Yung isang taong fruitful emotionally, mga kapatid, ay palagi siyang happy. No? Makikita mo, mga kapatid, yung walang ganong bunga, mga kapatid. Malungkot palagi yan. Tingnan mo isang, one day, mga kapatid, lumapit ang ating Panginoon. Nagutom siguro siya. Tingnan niya, mga kapatid, yung igos fig tree. Paglapit niya, mga kapatid, puro dahon. It was the time, mga kapatid. Gusto niya makakita ng bunga. Dahil nag-expect ang Panginoon ng bunga, medyo nakaramdam siya ng frustration. At sinabi niya, mga kapatid, paglapit niya doon, walang bunga. At ang sabi niya, let there be no fruit from this day. Hindi ka na magkakaroon pa ng bunga kailanman. Umalis sila. Wala sila nakikita, mga kapatid. The next day, nakita nila, mga kapatid, yung igos na yun ay nalalanta. Namangha silang lahat. Look, tingnan niyo yung igos. Kahapon, okay pa siya. At ang sabi ng Bible, the fig tree was dried up from the roots. Natuyo siya mula sa kanyang mga ugat. So that means ang ating Panginoon, expected ng ating Panginoon ang bawat isa sa ating ay magkaroon ng bunga.
Yun ang dahilan, mga kapatid, na nagbigay natin Panginoon ng Holy Spirit. We cannot bear fruit in the Spirit if we don't have the Holy Spirit. Hindi pwede magbunga, mga kapatid, ng spiritual na mga bunga kung hindi natin muna tanggapin ang Holy Spirit, because the Holy Spirit is the nature of God. Ay, anong gawin natin, mga kapatid? Mabuting tao tayo. Our righteousness is just like a filthy rags in the eyes of God. Ang ating kabutihan, mga kapatid, para lang itong maruming basahan sa paningin ng ating Panginoon. Ang katuwiran at kabanalan ng ating Panginoon, yun ang kailangan natin. Yun ang nature ng ating Panginoon na kailangan makita sa atin. So, kung ating tingnan dito, mga kapatid, the key, the way to be fruitful is through the Spirit of God. God reminded me of the scripture in Ezekiel, mga kapatid. Chapter 47. Nabinigyan ng Panginoon si Ezekiel, mga kapatid, ng vision. God, how to be fruitful, how to bear much fruit. Pinakita ng Panginoon. I think that's Ezekiel 47. God reminded me of the scripture. 47 verse number 8 to 10. Hallelujah. Pinakita ng mga kapatid. Pinakita ng Panginoon. Ezekiel 47. Verse number 8 hanggang 10, mga kapatid. Hintayin natin. Then said he to me, these waters, wala pa sabing waters, issue out toward the east country and go down into the desert and go into the sea, which being brought forth into the sea, the waters shall be healed. Verse number 9. And it shall come to pass that everything that liveth, which moveth, whithersoever the river shall come, shall live. And there shall be a very great multitude of fish, because this water shall come hither, for they shall be healed, and everything shall live whither the river cometh. River! Lahat ng sabing river. Tandaan natin, mga kapatid, ha? Then last verse, verse number 10. And it shall come to pass that the fishers shall stand upon it from MGD, even to England, they shall be a place to spread forth nets. The fish shall be according to their kinds, as the fish. Mayroong great harvest now. One more verse. I think until 12, basahin natin na. But the mighty places thereof and the marishes thereof shall not be healed, but they shall be given to salt. 12. And by the river upon the bank thereof on this side and on that side shall grow all trees for me. Mga puno na maraming bunga shall grow, and whose leaves shall not fade, neither shall the fruit thereof be consumed. It shall bring forth new fruit according to its month. Ibig sabihin, ang mga punong ito, mga kapatid, tuloy-tuloy ang bunga sa vision ni Ezekiel. Shall bring forth new fruit according to its months, because their waters will issue out of the sanctuary. And the fruit thereof shall be for meat, and the leaf thereof for medicine. Listen now, I'm about to close. Kalooban ng Panginoon na tayo magbunga. Kalooban ng Panginoon tayo magdala pa ng maraming bunga. And then eventually to bear much fruit. But how? This is the key. Ang puno kailangan maitanim sa gilid, sa siping ng ilog, spiritual. Because in the vision of Ezekiel, nung nagkaroon ng ilog, mga kapatid, na galing sa temple, lumalim. Ang mga puno na ito ay nagkaroon ng maraming bunga. Hear me what the scripture said. Blessed is the man, Psalm 1, verse 1, mga kapatid. Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor seated in the way of the scornful, but his delight is in the law of the Lord, and in his law he will take day and night. For he shall be like a tree planted by the rivers of water. Katulad siya ng isang puno na magtanim sa siping ng ilog.
at magdadala siya ng bunga at ang kanyang bunga ay hindi maapektuhan kung meron mang tag-init. Listen, the key to be fruitful, to bear much fruit, is to be planted along the river. At ano ibig sabihin, mga kapatid, ng river? It speaks of the Holy Spirit. Kaya sinabi ng Panginoon, without me, you can do nothing. You cannot bear fruit of yourself. You need me. That's why sa prayer pa lang na tinuro ng ating Panginoon, when you pray, isa sa line doon na kapatid, give us this day our daily bread. Na hindi yung bread, mga kapatid, na pagkain. Bread, sabi ng John, Jesus said, I am the living bread that comes down from heaven. Ako ang tinapay na bumaba mula sa langit. So, nung tinuro ng Panginoon na give us this day our daily bread, it's not just the bread, pagkain or kanin o ulam natin kinakain araw-araw na dapat natin pag-pray. Ang dapat pa natin pag-pray, mga kapatid, Lord, I need you. I need a daily dose of Jesus every day. It means, Lord, I need you every day. Kailangan ka namin araw-araw, Panginoon. Kung wala ka, hindi kami magbunga ng maraming bunga, Panginoon. Apart from it, Jesus said, you can do nothing. May mga Kristiyano ngayon, mga kapatid, na naramdaman nilang scorched, tag-init. Parang hinahanap nila ang dating bunga, mga kapatid. Ang seldom hindi makikita. Minsan, mga kapatid, ang bunga na makikita ay ang bunga ng laman. Let me remind you, please go back to the river. Baka nilipat mo na ang iyong sarili mula sa iyong dating kalagayan. Baka binunot mo spiritually ang iyong sarili at nilipat mo ang iyong spiritual position. Let me remind you today, with the authority of the Word of God, go back to the side of the river. Jesus. Hindi po, mga kapatid, kung pinagpalaman tayo ng ating Panginoon financially, pinagpalaman tayo, mga kapatid, sa ating work. No, it's not the substitute, mga kapatid. You still need, I still need to be planted alongside the river. Leader ka man, matagal man tayo naglingkod sa Panginoon. 5 years, 10 years, 15 years, 20 years, mga kapatid. Hindi po pwedeng baguhin natin ang prinsipyo ng salita ng ating Panginoon. Huwag tayong umalis sa gilid ng ilog, mga kapatid. We need to be planted for us to bear fruit, much fruit. Kailangan ang source ng kapatid ay hindi magbabago. Natin pwedeng gawin, mga kapatid, na sabihin, God, I know your word. Still we need prayer. Still we need to wake up in the morning and talk to the Lord. God, I need you. Hindi po license, mga kapatid, na matagal na tayo naglilingkod sa Panginoon. We know how. Hindi kailangan ng Panginoon ng mga tao na alam kung anong definition ng prayer. Maraming mga tao alam nila yung definition ng prayer. But what God really needs is those people who really know how to pray. Maraming mga tao ngayon alam nila yung prayer. But God needs those people who really know how to pray. Hinahanap ang ating Panginoon. Naghahanap ng a deeper engagement sa ating Panginoon. Lord, I need you, Jesus.
I don't be satisfied. Ayaw ko, Panginoon, na satisfied sa aking sarili lamang. I want to bear fruit. I want to see your glory coming down with great power. Hallelujah. Hallelujah. Paghaharap tayo sa ating Panginoon, mga kapatid, the same level, mga kapatid, sasabihin natin, Panginoon, He will say, well done, thou good and faithful servant. Paano masabi ng Panginoon, well done, thou good and faithful servant? Marami sa parables, mga kapatid, na nagbigay ng bagay ang ating Panginoon pinagkatiwala. There's the parable of the lost coin. There's the parable of talents. There's the parable, mga kapatid, of the lost sheep. Lahat din, mga kapatid, ay halos may mga pinagkatiwala ang Panginoon na gusto niyang paramihin at ingatan natin. So that means, iisang direction, mga kapatid, na gusto ng Panginoon sa atin. Bakit naglagay ang Diyos? What is the nature of the Garden of Eden? Isa ang, for me, mga kapatid, fruitfulness. Dahil sinabi ng Panginoon, all the fruit, lahat ng bunga ay para dito sa inyo. Maliban sa puno na nasa kalagitnaan. But if you can picture the Garden of Eden, it's fruits everywhere. Naglagay ang Diyos ng ilog doon sa Garden of Eden upang ang mga puno ay manatiling magbunga. So if this principle ay gusto natin sundin, mga kapatid, huwag natin alisin yung ilog. Huwag kayong lumayo doon sa ilog, mga kapatid, na source ng bunga galing sa ating Panginoon. I don't know about you, mga kapatid, but all these things na ano man meron tayong mga kapatid, temporary. The Spirit of the Lord is eternal. Walang sino man daw, mga kapatid, na malapit sa kanyang deathbed. Halos lahat ng malapit ng puri ng Panginoon ang kanyang wish ay gusto niyang ayusin ang kanyang relationship sa Diyos. Kung ang dahilan ng iba ay tumatawag ng iba't ibang mananalangin. Pero halos lahat ay sasangayon na kung mayroon dapat ayusin ang kanyang relationship sa Diyos. So bakit kailangan hintayin natin yun kung pwede natin ayusin at magbunga tayo ngayon, mga kapatid? So when we face that challenge, mga kapatid, haharapin natin, mga kapatid, na mayroong kagalakan. Like the apostles, si Pablo, mga kapatid, malapit na siyang execute, pero marami pang siyang sulat. And-encourage pa niya ang church. Pero yung taong walang kapayapaan, mahirap siya makapag-encourage, mga kapatid. Because Paul na, alam ni Paul, mga kapatid, na mayroong naghihintay, sabi niya, there is a crown waiting for me. Mayroong corona, mayroong puto na naghihintay sa akin. At sabi niya, hindi lang para sa akin, kundi para din sa bawat isang tumatalima at susunod sa kanya. Salamat sa Panginoon sa ating mga activities dito sa mundo, mga kapatid. But please remember, there is a crown waiting for us. We must bear much fruit. Kailangan makita ng Panginoon ang bunga sa atin. Before we stand, pag hindi tayo mag-ingat, mga kapatid, posible yung mga pangyayari sa ating paligid, magpapalaglag yan ang ating mga bunga. Pressure dito. Challenges sa kanan, na sa trabaho, sa mga kaibigan, sa family, mga kapatid.
May iba mga kapatid, may bunga, bubot pa lang, nahuhulog na. Hear this. You should pray that, Lord, place me alongside the river na hindi ako kayang ugain, Panginoon. I need your mighty hand. I need your wall around me, God. Maglagay ka ng bakod sa iyong lingkod, Panginoon, na hindi ako kayang ugain ng kaaway, hindi ako kayang ugain